Okay mga kamatis, mga kaibigan, teka lang, lagyan lang natin ng konting tugtog to dahil ano na natin to, pag-uusapan na natin tong awayan ni Tita Chrissy at saka ni Kulob, okay? Ano yan, oh, kita mo ito yata yung quote na pangkasal eh. Hindi ko lang alam kung kailan to sinut eh. Pero nakita ko lang sa comment section. So pag-usapan muna natin ito. Gusto ko sanang bigyan kayo ng detailed explanation kung ano ba yung beef ni Tita Chrissy at saka nitong si Kulob. Okay? So dadaan-daanin natin yan for the sake of fairness po mga kamatis, mga kaibigan. Ay sisimulan natin dun sa statement ni Kulob. Okay, si Kulob muna, pakinggan natin. Yan din po yung last year po, nabalitaan niyo po yung pinagalitan po ni Kuya Chino. Yan. Yung nagbenta po niya. Chrissy. Si Ate Chrissy, Ako pa po yung nagpakit sa kanya sa TikTok live. Yan, yan. Diyan muna, para lang ma-recall niya. Bago siya magsalita, eto yung nangyari doon. Okay, sige. Ayan, oh. Hello, Nico David. Oh. Pero hindi na tayo magtatagpo. Ayan. Ang punto dito sa sinasabi ko, inaapoyan mo yung mga tao eh. Anong dating dyan? Na okay kayo ni Kong? Na okay lang yung mga nangyari? Tapos ang pagkakataon yan, hindi yan kasi nagtatrabaho dyan. Nagbabakasyon ng pamilya. Ngayon, nakalive ka. Pag nakita ka nila Kong, tapos nakalive yung mga reaksyon nila, sabihin natin hindi ka nila masyado in-entertain. Ang bashing, hindi ka nila Kong. Grabe na hindi ka na si Kulob. But Chino, kaya po ang sabi ko lang, para po malaman nila na nandito pa rin ako naghihintay. Pagdating nila dito, titigil ko kung live ako. Anong punto mo dyan? Anong punto na maghihintay mo dyan? Ayan. Sige nga, magiging ako susunod. Para makausap ko sila. Gusto ko ba nila kausap? Hindi po siguro. Okay, so popost ko na dyan. At least meron kayong konting context. Ayos pa yung ipin ko dyan. Ngayon siraan na eh. Tsaka mas malaki yung mukha ko dyan kasi naka-zoom eh. Pero eto yung nangyari nung sinermonan ni Tita Chrissy, si Kulob. Kasi nga, parang inaabangan niya yata doon sa dadaanan yung something like this, okay? And ituloy natin yung kwento niya. Ito yung perspective ni Kulob. Ayan na, meron tayong, alam natin yung video, okay? Pakinggan natin. That time. Opo, kasi nakalive po kasi. Hindi naman ako nasa labas ng resort kasi pinagpuntahan nila ko. Which is, andun po ako sa bayan namin, sa may gasolinahan. Waiting if gusto nilang dumaan. Ayun, so yung sa dadaanan na, hindi sa ano. Pero ano na yun eh, yung mga yung maliliit na bagay na lang yun eh. Oh. Para makausap ko sila at makapag-sorry din ako ng personal. So, ganun po yung nangyari. Sabi ko kay Kuya Chino, gusto niyo po bang umakyat? Tapos doon, sunod-sunod na pinagsasabihan naman ni Kuya Chino, si Kulob daw, naging hamon. Ganun. Bakit yun yung naalala niya? Hindi niya ba naalala yung pangaral? Kasi yun yung pinaka-importante. Sige, wala nang prejudgment. Nag-away din kayo. Nagkaroon sa Nagkaroon po ko ng sama. Tama. Ang ganda nung sinabi ng asawa ni Bostoyo. Oh. Kasi parang... By the way, hindi ito scripted. Diyos mio, promise ko sa inyo. Kasi may nababasa scripted. Nako, hindi po. Diyos mio, kung alam nyo lang yung mga behind the scenes dyan. Pero, if there is something na, ang Team Payaman, hindi sila mahilig gumawa ng ganyang klaseng drama. Hindi nila ikayayaman yan, literal. Oh. Sinabi niya po na yun nga, parang napaka-desperado mo kasi nasa labas ka ng resort. Wala naman yata sinabing ganun si Tita Chrissy eh. Pinagganuhan niya. Literal na walang sinabing ganyan si Tita Chrissy. Sorry kasi meron akong kopya niya ni. Nag-react ako dyan, naalala ko yan eh. Ayan o. Wala kasing ginagawa yan sa Bicol, kundi nagbabakasyon at nagsasasal. Pinapauwi ka lang kasi tapos nag-live ka pa. That's the problem bro eh. And
Which is hindi naman po, nasa bayan po namin, nasa Pulangi po ko that time eh. Kaso nasa gasolinahan ka, napadadaanan nung convoy ni Kong or yung ano niya, kung sino man yung makasama niya doon. Walang yalman. Opo. Yung ano po, sa Ligaw po yung sinimulan sa Alam ko, yun na sa Punta likod. Kumbaga on the way. Doon, hindi sila nakauwi agad. Oh, naligaw sila eh. Ang galing ko. Galing ko, grabe. Siyempre, right? Okay, so hintay lang. Okay. Uy, pero ano, may dagdag lang ako. Kasi yung kasagsagan ng para issue na pinaalis siya ni Kuya ko. Si Kuya kong nakakabilib kasi hindi never siya nagsalita. Ne, si Tita Chrissy kasi yung parang nag-mother hen doon sa situation na yun eh. Which is correct. Kasi pag si Kong ang nag-handle niyan, putok yung issue na yan sobra. I mean, putok na nga siya during that time. Mas puputok pa yun. Kumbaga na-contain. Yun yung purpose kung bakit nag-step in si Tita Chrissy. Kasi ka-handle ni Tita Chrissy yung mga issue na ganyan. Gets? Okay. So, punta na tayo ngayon dun sa mga postings ni Tita Chrissy now that we are caught up dun sa sinabi ni Kulob at saka dun sa drama. Now, eto na yung unang post ni Tita Chrissy nung teka lang, sana nakikita nyo ha. Iyon, oh. Iyon, eto. Yan, tumalak na ako sa doon sa page niya, mga friends, dito sa FB paniwala, dito ko paniwalain, mabuti pat mag-unfriend na lang tayo para sa mga di G-treats na mga kabobohan nyo. Kasi nga gusto niya na rin, ayaw naman talaga nila ng drama within that eh. Kasi of course, yung full story talaga naman ito, hindi naman talaga natin makukuha yan. Sila-sila lang talaga yung makakaalam niyan. Pero ang lumalabas kasi, pinipilit pa rin ni Kulob na bumawi kay Tita Chrissy. Okay na yun, wala na yun eh. Kinalimutan niya na nga after, last year pa yun, tapos na yun eh. 'Di ba? Sana nag-focus na lang sa kanta. Ngayon, etong si Tita Chrissy ngayon ay nagpo-postings na siguro mas maganda ilagay natin dito. Ayan oh. So, eto yung sabi niya, mukha akong nanay, pinatawag ako kasi marami na raw binubuli yung anak ko. Ano yun sabi niya, it's not my intention of talking it. Ayan, Kulob is under the management ng madaming pasikat na vlogger in a wrong way. Ano to? Gaya ng mahahabang baba na nagmumukhang tricycle, maingay. Ano ba? Hindi ko na alam yan. Okay, so ito yung kanyang mga ito yung kanyang mga postings ngayon para lang makita nyo kung gaano kagigil si Tita Chrissy dito. Ito pa, sinabi niya, pathological liar. Okay, tingnan natin yung mga sinasabi nila dito. Tayo na, it's not my intention of talking it. Ito, basta wala po, huwag lang po chino. It's not my intention. Tuloy na natin dito. Ito na, ito yung pinaka para sa akin medyo disturbing part. Ignore natin. May reaction to the legal action. Kasi nga si Tita Chrissy talaga naman yung kasagutan niya sa Team Payaman. Ayan. Ayan. So parang minamak niya and PS. Nakakalimutan nung isa diyan yung ikakaso ko sa kanyang oral defamation. Di pa tayo tapos. Manira ka pa sa mga estudyante mo. Ba? Oh my God. Ano ibig sabihin niyan? Di pa tayo tapos. Sino kaya ito? Diyos mio Marimar. Buti na lang di na ako nagtuturo. Di ba full news? Full news kasi. Ay nako, saan mo nakuha yung takot ako? Sa kasama ko pa, sa kasama ko pa Alfonso, pa Bebe ngayon. Okay? Tita Chrissy, you should check po muna bago ka mag-comment kasi 3 years na sa akin yung quote na yun. Be careful with your info. Okay, gumaganda bungad ng kalendaryo. Si Kulob ba ngayon ng PH calendar meme? Hindi ba si Marilag? Para sa akin si Marilag yun ang aking hatol yun ang aking vote for February. Pero hindi pa naman tapos ang February, malay natin, di ba? So,
Ano po ba ang aking opinion tungkol dito? Kulob, kung ako sa'yo, kung magre-rebrand ka na lang nang wala ang Team Payaman. Pwede naman kasi yun. Bakit kailangan pang laging nandun sila? Hindi ba pwedeng finish na? 'Di ba? And kasi kita mo, ayan, si Tita Chrissy, gigihan ganyan, at saka may pantustos yan sa mga kasuhan. Kasi mahal ang kasuhan, mga lods, ha? Hindi yan mura, hindi yan basta na lang maisipan mo, 'di ba? And ano yung ends nung kasuhan na 'yon? Are you seeking justice? Are you seeking damages? What are you seeking for, 'di ba? Kung gusto mo talagang maging away from Team Payaman, simple lang, don't mention them ever again. Finish. Ganun lang. Yung nagawa sa ni Tita Chrissy, kung meron man, di kausapin mo siya ng personal. Kasi itong mga tao na to, they know, tumira sila sa isang compound at one point in their lives. So, nagkasama sila more than a content. Gets nyo? So, parang dun pa lang, makikita nyo yung affiliation nila. Kung ako sa kanila, kung ako sa'yo, kung may problema ka kay Tita Chrissy, Kulob, idaan mo na lang sa internet. Wag or sa PM pala, wag sa internet. Sa PM, kasi may publishing yun. Mali. Idaan mo sa internet para tapos na. 'Di ba? Kung ganyan, papahabain mo pa, wala, hahaba talaga yan. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, sana you're caught up with the drama dito. Sana last ko na to kasi parang ubos na Gaya mga lods.